everlasting God, you are wonderful. You are wonderful, King above kings. All the universe will sing. Everlasting God, you are wonderful. You are wonderful. And the shout of the earth will be your praise. God forever and the light to all will be your wonderful name. For the glory, Lord, is yours. God forever and the glory, Lord, is yours. And the shout of the earth will be your praise. God forever and the light unto all will be your wonderful name. For the glory, Lord, is yours. God forever and the glory, Lord, is yours. Patuloy pa po nating awitin ang ating Panginoong Hesukristo. That's not who we are. We are children of the day. So let us live in your hand. We were meant for more than this. Fight the shadows, conquering death. Make the most of the time we have left. We are the light of the world. We are the city on the hill. We are the light of the world. We gotta let the light shine. We are the light of the world. We are the city on the hill. We are the light of the world. We gotta let the light shine. We are going to spread the news. Tell the world the simple truth. Jesus came to save. There's freedom in His name. So let it all ring true. We are the light of the world. We are the city on the hill. We are the light of the world. We gotta let the light shine. We are the light of the world. We are the city on the hill. We are the light of the world. We gotta let the light shine. We are the light of the world. We are the city on the hill. We are the light of the world. We gotta let the light shine. We are the light. We are the light. We are the light. Where the light shine brighter. We are the light. We are the light. We are the light. Jesus, you are the light. You are the light. You are the light. Let me lift you higher. Shine, shine, shine. We are the light of the world. We are the city on the hill. We are the light of the world. We gotta let the light shine. We are the light of the world. We are the city on the hill.
Patuloy lang natin awitan ng ating Panginoon.
Dahil namatay ka, Lord God, para sa amin, Lord God. Doon pa lang, Lord God, ramdam na namin, Lord God, yung love mo, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you so much, Lord God. At hindi kami ngayon, Lord God, uuwi, Lord God, nang walang makukuhang aral, Panginoon, Lord God, galing sa inyo, Lord God. Maraming salamat, Lord God, Holy Spirit, Lord God. Thank you, Jesus, Holy Lord God. Thank you, Lord. Sa iyo, Lord God, lahat ng papuri at pagsamba, Panginoon, Lord God. Sa iyo lamang, Panginoon, Lord God, namin iaalay, Panginoon. Dahil ikaw yung Diyos na hindi kami iiwan magpakailanman. Maraming salamat, Lord God. Thank you so much, Lord God. Hallelujah, Lord God. Sa iyo, Lord God, lahat. Sa iyo, Lord God, lahat. Pwede ba natin kantahin ang chorus para sa Panginoon? Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. The earth is filled with His glory. The earth is filled with His glory. Hallelujah, Lord God. Thank you so much, Panginoon, Lord God, sa ating ito, Lord God. Maraming salamat, Lord God. Hallelujah, Lord God. Amen and amen po. Oh, pwede na po tayo umupo. Hello. Magandang gabi po sa ating lahat. Bago po ako magsimula, nais ko lang pong batiin ng bawat isa na magandang gabi po. Ako po at ang aming team po ng midweek service ay nagagalak dahil nakita po namin kayong muli. Maraming salamat po sa pagrinig po ng boses ng Panginoon na sapagkat nais ng Panginoon na dumalo ka. Nais ng Panginoon na matulungan ka niya sa lahat ng dahil lahat po tayo ay mga may pinagdadaanan sa pang-araw-araw. Nais ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya ng may pakumbaba. Okay. So, nais ko lang pong basahin ang Hebrew 10:25. Alam ko po na gasgas na po ito sa inyo dahil paulit-ulit na po itong pinaparinig po ng mga tumatayo po dito sa tuwing midweek service po. Hebreo 10:25. Huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Ito po ay isang paalala o utos ng Panginoon na huwag nating kakalimutan na dumalo sa ating pagtitipon. Dahil ang pagtitipon ay isang pamaraan na maaari nating mapalakas ang bawat isa. Yung mga basic lamang po na pagkakamayan natin, dahil hindi po natin alam na ang isa sa atin may mga pinagdadaanan. Yung simpleng kamustahan lang ng bawat isang magkakapatiran ay napaka-importante po sa bawat isa. Dahil mararamdaman ng bawat isa yung
pagmamahal, yung pag-ibig ng Panginoon at kabutihan ng Panginoon sa bawat isa. Ang pagtitipon po ay napaka-importante dahil sa isang pagtitipon, tayo ay sumasamba, nagpupuri sa pamamagitan ng mga awitin. At pagkatapos, nakakarinig tayo ng salita ng Diyos na napaka-importante tuwing tayo ay dumadalo. Dapat nating buksan ang ating isip at puso para sa ganun, maunawaan natin kung ano ba ang pinapagawa ng Diyos, kung ano ba ang sinasabi niya sa bawat isa. Kaya po kapag nagtitipon po tayo, napaka-importante din po ng pagpupuri. Sabi po sa Efeso 5:19, sa pagtitipon nyo, umawit kayo ng mga salmo, himno, at ng iba pang mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Napakaganda po ng sinabi ng Panginoon, di ba? Na napaka-importante ng pagtitipon na may pag-aawit. So, ang bawat isa po, ini-encourage ko po kayo na umattend po kayo ng mas maaga pa po para makapagpuri tayo sa Panginoon ng sabay-sabay, makapagpasalamat dahil ang mga awitin po ay may mga mensahe din po na nais pong ibahagi sa bawat isa. Na ito rin po ay pamaraan para mapalakas ang bawat isa sa lahat ng problema na ating pinagdadaanan. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Hallelujah. At ang sabi rin po, sa awit 119, 105, ang salita nyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking dadaanan. Pagkatapos po nating umawit, magbabahagi po ang ating pastor ng salita ng Diyos. Sabi dito, ang salita nyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag. Ibig sabihin mga kapatid, ang salita, ang bawat salita na sinasabi ng Panginoon na nanggagaling sa ating Panginoon ay isang liwanag, nagbibigay liwanag. Ibig sabihin po mga kapatid, meron tayong problema na pinagdadaanan sa pang-araw-araw. Pero ang salita ng Diyos, ang nagbibigay liwanag doon sa madilim na pinagdadaanan natin. May mga bagay po mga kapatid na pinagdadaanan ng bawat isa. Pero ang Diyos, napakabuti. Napaka mapagmahal ng ating Panginoon dahil hindi niya tayo iniiwan at pinababayaan. Dahil ang Panginoon gagawa at gagawa ng pamamaraan para makabalik ka sa Kanya. Para makapagpuri ka, makapagpasalamat ka sa Kanya. At makadalo ka sa ating pagtitipon. Mga kapatid, ina-encourage ko po kayo na makinig po tayo ng salita ng Diyos, ng buong puso. Dahil ito ang tanging pamamaraan, kapatid, para maliwanagan ang ating puso at isip sa mga bagay na nagpapabigat ng ating damdamin. Lalo na yung mga estudyante, di ba? May assignment, may mga activities. Di ba? Napakaganda na unahin natin ang Panginoon dahil siya ang magbibigay ng kasagutan mo sa lahat ng schoolworks, sa trabaho, at sa pang-araw-araw na ginagawa natin. Ina-encourage ko po kayo, mga kapatid, na makinig ng salita ng Diyos. Yun lamang po. Glory to God. Sige, palapakan po natin ng Panginoon. Come on, church! Come on! Huwag natin pabayaan masayang ang gabing ito. At isa pa, hello, sister. Good evening. Isa pa, ito. Wala na, di ba? Hindi, kasi kaninang tangkad-tangkad ni Jobert. Mas maliit ako, kaya siya bumabangkusa para magmukhang matangkad din ako, no? Alam mo, wag natin pabayaan pagkakataong ito. Palakpakan
natin ang ating mga sarili. Come on! Hindi natin pinupuri ang ating sarili, may sasabihin ako. Dito sa site na to, palakpakan natin ating mga sarili. Hindi natin inaagaw sa Lord ang kaluwalhatian. Bakit ko pinapapalakpakan? Kasi hindi ka napigil ni Satanas, ang sinunod mo ang Lord, narito ka. Come on! Hallelujah! Thank you, Lord! Woo! Praise the Lord! At masaya po kami na makita ang bawat isa. Bibigyan ko po ng patotoo yung mga sinabi po kanina ni Brother Jobert at yung inawit natin. Sisimulan ko sa huli. Ang sabi ni Brother Jobert, ang salita ng Lord ang siyang mag-guide sa atin, sa buhay natin, para malagpasan ang anumang uri ng problema, sa pamilya man. Diba, may mga problema tayo sa pamilya, amen? Amen? Kahit maliit na bata, di ba? Ito nga, umiiyak kanina, oh. May problema sa nanay niya kasi pinagalitan siya. Si Jobert ba ay nag-joke lang o wala lang siyang talagang problema? Brother Jobert, halika rito. Kailangan ko ng permiso mo eh. Palapakan natin na Lord sa buhay ni Brother Jobert. Thank you, sir. Si Jobert po ay first year college na ngayong pasukan. Tama? At kung sa tingin nyo, matatag siya dahil wala siyang problema, nagkakamali po kayo. Kailan lamang ang lola niya na tumatayong pinakananay niya ay Pumanaw na po. pumanaw na. Ano ibig sabihin ng pumanaw? Pero nasa Panginoon. Umakyat. Pastor, paano mo nalaman? Ito sigurado ko siya nandun. Ewan ko yung iba. Yung hindi tumanggap sa Panginoon. Kasi nadinig ko yan eh. Isang sa TV. Tinanong yung contestant, asan ang nanay mo? Umuwi na po sa Lord. Yung isang ewan ko ba kung saan galing ang utak, paano mo naman ika na sigurado? Kung ako yung sasagot ko, yung nanay ko sigurado, ewan ko ikaw kung saan pupunta. Ilang buwan na, sir? Sino nakatanda? Wala pang 1 taon. 3 buwan pa lang. Si Jobert po, okay lang, sir? Ay lumaking wala ng nanay. Tama? Mahirap, di ba? At ang dahilan, hindi dahil namatay ang nanay niya, kundi dahil anong tawag doon sa namatay, sumakabilang buhay? Pag hindi naman namatay, sumakabilang bahay. So mabigat ang pinagdaanan ni Jobert. So ang tumayo pong nanay niya ay yung kanyang lola. Yung lola niyang yon ang nag-ingat sa kanya, yung lola niyang yon ang tumayo bilang nanay niya. Ngunit bago pa siya makagraduate ng high school, ay pumanaw. Sumakabilang buhay. Ibig na sabihin ng sumakabilang buhay, makinig mabuti, buhay dito, nawala dito, pumunta sa isa pang buhay. Isang buhay na sa langit, o kaya naman ay buhay sa impyerno. Isa lamang ang sigurado, ang pagpunta sa langit ay hindi dahil mabuti kang tao. Ang pagpunta sa impyerno, listen, ay hindi dahil masama kang tao. Ang magdadala sa tao sa langit ay si Jesucristo, kung tatanggapin mo siya. Siya lamang ang daan, katotohanan, at ang buhay. Walang makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus. Mapupunta ka lang ng impyerno, hindi dahil masama ka, mapupunta ka ng impyerno dahil hindi mo tinanggap si Jesus. Kaya mapalad po kayong lahat. Dahil tinanggap niyo ang ating Panginoon. Palapakan natin dakilan Diyos. Salamat po. So si Jobert ay dumanas ng mga problema pero andito siya at sinasabi niya sa iyong ini-encourage kita. Amen? Magpalakasan tayo. Sapagkat dito sa loob ng church, nakaramdam siya ng kalakasang nagmumula sa Lord. Kailangan natin ang isa't isa. Amen! Salamat, Jobert. Hallelujah. Muli, palapakan po natin ang dakilan Diyos.
At nais ko pong ipagpasalamat sa Lord ang biyaya niyang mga bagong electric fan. Palapahan po natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Ito po ay gamit nating lahat at purihin ng Diyos na mababawasan ng kulang sa init, ang kulang sa hangin. So lahat tayo ngayon ay air supply. Kanina po may lumapit sa akin, nagsabing, nahihiyang magsabi may lakad daw siya bukas. Kumpleto ba tayo rito? Baka merong wala rito. Hindi ko sasabihin kung sino ka. No, kumpleto tayo rito ha. Yan. Wala tayo sa mall kaya walang lalabas. Okay, listen. Nahihiyang magsabi. Sabi ko, lalaki siya. Sabi ko, ano may magsabi? Kiss muna ka ako. So, dinoble po ng Panginoon yung hinihingi niya, kailangan niyang, siguro pang pamasahe lang. Ngayon, binibigyan ko rin kayo ng pagkakataon bago ako magsimula. Baka kailangan nyo ng karagdagang pang-budget, meron po akong 100 pisong ibibigay. Kaya lang, sasagutin mo muna yung tanong na ito. Sabi ko kanina kay Alan, kumakain ba kayo ng siopaw? Kasi nag-share po ako sa kanila para sa pagkain. Sabi nila, upo, kumakain po ako siopaw. Sabi ko, bibigyan ko kayo ng pambili ng siopaw, sagutin nyo ito. Hindi nila nasagot. Kako, along siopaw ang kinakain mo? Yung bakla o yung babae? Sabi sa akin, bakit may ganun? Dalawa lang klase siopaw. Isang babae, saka isang bakla. O, sino makakasagot kung ano yung babae? 100 yun. Panggising pa lang ito. Ano? Hindi nyo alam? Sige para may clue kayo sa susunod. Pero yung kasunod, 50 na lang kasi may clue na. Yung siopaw na babae, di ba may napkin niya sa ilalim? Yung siopaw, di ba? Di ba may sapin sa ilalim? Tama? Napkin yun. So babae yun. Ayan! Okay. For 50 pesos, pandagdag. Para lang gising tayo lahat. Ano naman yung baklang siopaw? Ha? Ako lang mga sagot niyo. Bibigay ko na, listen. Ha? May napkin din, pero may itlog sa loob. Halapakan natin, Panginoon. Di ba merong siopaw na may itlog sa loob? Bakla yun. Halapakan natin, Panginoon. So alam nyo na, hindi ko natatanong sa susunod dyan. Okay, ginising ko lamang po kayo. So sinimulan natin kanina doon sa sinabi ni Brother Jobert na ang Lord ay nagbibigay ng, anong Bible verse yung ginawit mo? Awit, 119 verse. Gagamitin ko yan. Kaya hindi na kayo magpo-post ng kahit ano. Gagamitin ko yung Bible verse nyo. At awit nyo. Awit 119 verse 105. Yung kanina, yung kay Jobert. Asan na? Sino? Ayan. Ang salita nyo ay katulad ng ilaw. Salita nino ng Lord. Hindi salita ng sitwasyon. Hello, come on. Hindi salita ng sitwasyon. Kasi may tinig ang sitwasyon eh. Di ba? May problema. May tinig yan. Come on, church. Ang salita nyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking dadaanan. Bakit kailangan ng ilaw sa dadaanan? Kasi dito Kasi ay bakit ba dadapa? Kasi sumapul din. Kasi madilim. Amen? Ang tanging solusyon sa dilim ay palapakan natin ang Lord. Meron bagang madilim na kalusugan sa iyo? Meron bang madilim na sitwasyon, madilim na pamilya, madilim na sa tingin mo'y walang kinabukasan? Meron po akong magandang balita sa inyo. Ang kailangan mo ay ilaw.
Sino ang may cellphone dyan? Kasi cellphone ko naiwan ko sa bahay eh. Peram ng cellphone. Peram, sir. Hindi, huwag ka maglala, hindi ko babasahin yung text yung ano mo. Yun, galing mo, di ba? Ang galing, ha? Mamaya, pipindutin ko na lang. Mamaya, sige, okay na yan, okay na. Tatakpan ko na lang. Pakipatay lahat ng ilaw! Dito. Dito yan. Thank you, sister. Sister na. Patay lahat! Yun, oh! Madilim! Patay lahat! Ano nangyari? Palapakan natin ang Lord! Bukas na uli! Woo! Ito masasabi ko sa inyo. Hindi kailangan pumwersa ng liwanag para mawala ang dilim. Once na ang liwanag ay lumitaw, amen, natatanggal ang dilim. Amen! Kung ang salita ng Diyos ay liwanag, tanglaw, ilaw, anumang dilim ng buhay natin, kapag ito'y binigyan natin ng panahon, tinanggap natin ang salita niya, magkakaroon ng liwanag. Pero nasa sa iyo desisyon. Ang salita nyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking dadaanan. Lahat po tayo ay mayroon landasin sa buhay. Tama? Meron tayong talagang dinadaanan ng ating buhay. May kanya-kanya tayong daan na pinaglagyan ng Diyos sa atin. Pero tandaan mo to, hindi ka itinisay ng Diyos para matalo. Amen. Hindi ka itinisay ng Diyos para matalo, pero nasa sayo kung gusto mong matalo. Kayo, sino pinakabata sa inyo? 2, 4, 6, sa inyong 6. Ilan taong ka? 14. Ikaw? 12. O may bababa pa dyan? Ikaw, ilan? Ha? O wala nang bababa sa 12? O dito? Maliban sa bata talaga. So nakakaintindi ka na. Tama? Di ba meron ka rin hinaharap na problema? Di ba? Nag-iisa? Naranasan mo na ba yung ganito? Naranasan mo na yon? Gusto mo paalala ko kung saan? Gusto mo ipaalala ko sa'yo kung saan yon? Saan? Uulitin ko, ha? Saan yun? Sa loob ng room pag nagtatanong ang teacher. Huli! Problema yun, di ba? Sakit sa ulo, di ba? Nagtatago kasi hindi alam ang sagot. Pero alam mo ba, sabi ng salita ng Lord, bibigyan ka nito ng wisdom. Bibigyan ka nito ng karunungan, ng kaalaman. Nasa sayo na lang kung gusto mong i-apply. Sino sa tingin mo rito ang hindi mahal ng Lord? Sige, turo mo, sino? O baka sarili mo. Meron ba? O, papakita ko sa iyo to. Romans 8, maglalagay ka pala. Romans 8:32. Romans 8:32. Mga kabataan, pakinggan nyo mabuti ang ating mga pinag-aaralan. Mas maganda nga sana kung isusulat mo sa iyong cellphone, di ba? Kasi babalikan mo yan pagdating sa bahay pag may problema. Yang salita ng Lord ang magbibigay liwanag sa iyo. Romans 8. O sige, 34 na para mas malinaw kagad. Romans 8:34. Pakibasa. 1, 2, 34. Sana maintindihan nyo to. Pakibasa po natin. 1, 2, go! Walang
Ha? Wala? Eh, bakit ang daming humuhusga? Bakit ang daming nagsasabing kung mag-isip-isip ka, wala kang kwenta? Tandaan mo sa Panginoon, hindi ka walang kwenta. Amen! Tinubos ka ng dugo ni Jesus. Napakalaas, napakataas ng halaga mo, pero worthless. Paano yun? Ibig sabihin, hindi kayang bayaran ang ginawa ng Lord para sa'yo. Kung ang Diyos ay hindi ka pinabayaan, tumingin ka sa akin, maging kabataan o may edad na, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Palapakan natin ang Lord. Anong ibig pong sabihin, Pastor, huwag pabayaan? Eh, huwag mo pabayaan, i-down ka. Amen? Huwag mo pabayaan, i-accuse ka ng i-accuse ni Satan. Lagi mo sasabihin, I am a child of God. That's the truth. Wala ring makakahatol sa atin ng kaparusahan dahil si Kristo Jesus want to go. Na mismo ang hinatulang mamatay para sa atin. Tuloy! At hindi lang iyan, muli siyang binuhay at nasa kanang kamay na ngayon ng Diyos at namamagitan para sa atin. Palapakan natin ang Lord! Ewan, ayos yan. Hindi siya kontra sa'yo. Anong ibig sabihin ng namamagitan? Abay, pabor sa'yo. Amen? Sa kalangitan, may Jesus na nagsasabing, okay yan. Amen? Hindi nga. Yun ang sabi ng salita ng Lord. Na hindi matanggap ng mga relihiyosong kaisipan. Alinaw, hindi naman po ako nagsabi niyan eh. Hindi rin ako nagsulat niyan. At lalong hindi rin ako nag-post sila. One, two, go! Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Putol. Putol, putol! Ulitin natin. One, two, go! Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Hop, mamaya na yung kasunod. Wala daw, naniniwala kayo? Baka may nagsinungaling kanina dyan, baka hiwalay ka na kay Kristo. Hindi ko binibigyan katwiran ng pagkakasala o kamalian. Pero hindi natin maitatanggi katotohanan ng salita ng Lord. Amen. Wala. Pag sinabi niyang wala, wala. Pakituloy ang basa. 1, 2, go! Paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib o maging kamatayan. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan. Alang-alang sa iyo, palaging nasa panganib ang aming buhay, para kaming mga tupang kakatayin. Pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Palapakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Kayang-kaya! Yan ang gusto ko sa youth, energetic. Kakayanin ba o kayang-kaya? Come on! That's the truth. Hindi kakayanin, kundi kayang-kaya. Kayo mga kabataan, 12 anyos. 12 anyos. Alam mo yung 12? Ano yung 12? Oh, may isang batang umiiyak. Ay, sister, nandiyan ka pala, pwede ba akong embrace? God bless you. Ito po kilala niyo siya, di ba? Isa yan sa mga unang youth na narito noon na active. At pinagpala ka rin naman, di ba? Palapakan natin ng Lord sa kanyang buhay. Yung sinasabi niya, katulad niyo siya rin noon. Ganyan. Kayang-kaya. Tama? Meron ba problemang hindi kaya?
Wala. Di ba? Wala. Gusto ko marinig to kay Lori. Meron ba problema hindi kaya? Wala! Si Lori sasagot. Lori, dapat ganun di kalakas ha? Anong sagot? Yung parang inagawan ka ng pusa ng pagkain, ganun kalakas. 1, 2, go! Palapakan natin ang Lord. Taas. Sapagkat, 39. 1, 2, go! Sapagkat natitiyak ko na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano bang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Di ba? Di ba? Alam mo, ang tao may hangganan. Amen? Amen? Kaya may hangganan ang kaya nating ibigay. Kasi ang tao, napapagod. Pero ang Diyos, hindi. Kahit ano sabi, kahit mga ano pa mang bagay, problema, kahit ano, walang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos. Amen? Kahit anghel, hindi tayo ihiwalay sa Lord. Amen? Amen! Amen. Amen! Amen! Amen. Kaya mananatili tayo sa Lord. Amen! Amen. Yan ang dapat. Ito na ang pinakamaingay na church sa pagturuan ko. Buhay. So paatras tayo, sabi ko ha? Ano yung sabi pa ni brother? Ephesians chapter 5. Yung pinost kanina, Ephesians chapter 5 verse 19. 1, 2, go! Sa pagtitipon ninyo, umawit kayo ng mga salmo, himno, at ng iba pang mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Bibigay ko sa inyo epekto niyan ha. Pero bago yon, gusto ko munang sabihin sa inyo. Sa pagtitipon nyo, kumuha kayo ng magagaling kumanta, magagaling umawit, kahit walang puso. Ganun ba sabi? Pag sinabing sa pagtitipon ninyo, ibig sabihin sa lahat ng church. Amen! Amen. Maging sa atin. Ang hinahanap ng Lord ay yung tao sa pusong pag-awit. Amen! Amen. Alam niyo epekto nito? Salmo, himno, at iba pang mga awiting, espiritual. Buong puso kayong umawit. Hindi sinabing magpakahusay kayo sa pag-awit. Amen! Amen. Buong puso kayong umawit. Ang hinahanap ng Lord ay puso. Ang sabi ng Bible, ang Diyos ay naghahanap ng sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Ibig sabihin sa Espiritu, pag-awit na galing sa puso, pagsambang galing sa ating puso. Sinabi po ng Panginoong Hesus yun sa New Testament na. Sister Jessa, tapos na dun yung paggamit ng Lord kay David. Ang sabi ni David, with all his might, with all his strength, amen, buong buo siya ay umawit sa Lord. Bakit sinabi ni Jesus na ang Diyos ay naghahanap? Ibig sabihin, hindi kumpleto. Amen? Hindi ka nagtaka? Hindi pa ba sapat yung ginawa ni David? Kasi all of them are by flesh. At panahon na, sabi ni Jesus, ang hinahanap ng Ama ay ang sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. It is not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Hindi naman masamang gamitin mong lahat para sa Lord.
Pero ang hinahanap niya ay ang puso. Hinahanap niya yung pagsambang galing sa ating mga puso, hindi lamang galing sa ating mga pisikal na katawan. Si Jesus ang nagsabi, sir, tapos na lahat ng pagsamba noon. Pero sabi niya, John chapter 4, panahon na, ang Diyos ay naghahanap ng sasamba sa Kanya, sa Espiritu. Panahon na. Why? Kasi si Jesus bumaba na. Amen? Amen? At mamamatay na siya at muling mabubuhay at bababa ang Holy Spirit. Palapakan natin ng Lord. Makakasamba na tayo sa Espiritu at katotohanan. Hindi kayang gawin yun ng mga tao noon. Tingnan natin ang Acts chapter 16. Anong halaga ng pag-awit? Sino dito ang di marunong umawit? Ha? Lahat tayo marunong, tama? Yung apo kong maliit, marunong kahit mali-mali lyrics, sariling gawa eh. Lahat tayo marunong tayong gumawa ng melody. Hindi ko sinasabi ritong sino ang magaling kumawit. Ang sabi ko, sino ang marunong umawit. Amen! Marunong tayo lahat. Ikaw ang inaantay ng Diyos na umawit sa Kanya. Inaantay ka niya. Huwag sa CR lang. O di ba marami sa CR kumakanta kasi libre yung echo. Alam niyo bakit marami kumakanta sa CR? Hindi niyo napansin kasi may echo. Oo. Ha? Gumaganda raw ang boses pag may echo. Acts 16. O, di ba? Hindi na natatarantang ngayon ng Bible ko sa lakas ng hangin, kabilaan. Acts chapter 16. Sinong gusto ng siopaw mamaya? Sino? Ikaw? Anong klaseng siopaw gusto mo? Yung babae. Yung may sapin. Acts 16. Verse 25. Pero bago sa 25, tingnan muna natin yung verse 1. Salamat sa Tagalog na ginagamit. Verse 1. Nagpatuloy sina Pablo sa paglalakbay sa Derbe at Listra. May nagasunod ni Jesus doon sa Listra na ang pangalan ni Derbe. Sige, Brian, taas. Okay, taas pa. Sige, may nahanap ako. Verse 19. Verse 13. 13. O sige, para sa pulsa edad niya, 12. 12, eksakto. Mula sa Neapolis, pumunta kami sa Pilipos. O nakikita niyo yung mga Bible sa na binabanggit pala yung sa Acts. Okay? May Philippians, di ba? May Pilipos. Mula sa Neapolis, pumunta kami sa Pilipos, ang pangunahing lungsod ng Macedonia. Ibig sabihin, si Pablo ang nangaral doon. Amen! At lahat ng iyon, ang tawag niya ay anak sa pananampalataya. Amen! Amen! Mula sa Neapolis, pumunta kami sa Pilipos, ang pangunahing lungsod ng Macedonia. Maraming nakatira roon, taga-Roma. So may taga-Roma pa. Meron tayong book na Roma. Tumigil kami roon ng ilang araw. Pagdating ng araw ng pamamahinga, lumabas kami sa lungsod at pumunta sa tabi ng ilog sa pagkakalang may lugar doon na pinagtitipunan ng mga Hudyo para manalangin. Nagkataong may mga babaeng nagtitipon doon. Kaya nakiupo kami at nakipag-usap sa kanila. Isa sa mga nakikinig sa amin ay si Lydia na taga Tiatira. Siya ay isang negosyante ng mamahaling telang kulay ube at sumasamba sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ng kanyang puso para tanggapin ang mga sinasabi ni Pablo. Pagkatapos sinabi niya, ako naniniwala kayo na ako'y isa nang tunay na mananampalataya sa Panginoon. Doon kayo tumuloy sa aking bahay. At nakumbinsin niya kaming tumuloy sa bahay nila.
Amen! Amen! Anong tawag doon? Tumanggap sa Panginoon. Amen! Mananampalataya ng Panginoon. Amen! At ayon sa John chapter 1 verse 12, anak ng Diyos. Amen! Isang araw, nandun na ba tayo? 16 na ba yung kasunod? Okay. Isang araw habang papunta kami sa lugar na pinagtitipunan, baba uli, scroll down, si Silas yung kasama niya. Amen? Taas. Isang araw habang papunta kami sa lugar na pinagtitipunan para manalangin, sinalubong kami ng isang dalagitang alipin. Ibig sabihin, utusan. Okay? Ang dalagitang iyon ay sinasaniban ng masamang espiritu na nagbibigay sa kanya ng kakayahang manghula. Amen! Huwag kayong magpapahula ha, baka sabihin sa iyong palad, si ganito. Salita ng Lord, Amen, ang mahalaga at ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin ng ating kinabukasan. Ang dalagitang inay sinasaniban ng masamang espiritu na nagbibigay sa kanya ng kakayahang manghula. Hindi peke ang nanguhulang mga original, pero yun ay galing sa masamang. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panguhula. Palagi kami sinusundan ng babaeng ito at ganito ang kanyang sinisigaw. Ang mga taong ito ay mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinangangaral niya sa inyo kung papaano kayo maliligtas. Mismong demonyo, alam ang katotohanan. Tama? Amen? Pero, hindi porke may ganung taong tumingin kayo, pakihawakan mo na yung bata. Banda ro sa gitna. Sa gitna lang. Gusto ko lang madinig nila. Sandali lang to. Gusto ko lang madinig nyo sasabihin ko. Sa akin ang tingin. Uy. Okay, kung wala kayong nakuha kanina, huwag mong palagpasin ang bagay na ito. Itong babaeng ito na sinasaniban ng masamang espiritu ay sumisigaw, sinusundan sila Pablo at Silas, kasama sino? Sinong kasama? Makahula nito, 50 naman. Si Lucas, siya po ang sumulat ng Acts. Amen? Siya ang sumulat niyang Acts, ha? Gawa, si Lucas. Matthew, Mark, Luke, yung nasa Luke, siya yung sumulat niyan. Ang isinisigaw ng bata, ang mga taong ito ay lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapangaral nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Ang ganda ng sinasabi. Hindi lahat po ng ganon ay kakampingan ng Panginoon. Amen? Unang-una, na-discern nila. Sige, papakita ko po sa inyo. Araw-araw, verse 18, araw-araw yun ang ginagawa niya hanggang sa nainis na si Pablo. Nainis si Pablo. Nairita si Pablo kasi alam niya, hindi naman talaga galing sa puso yung sinasabi niya. Alam lang niya ang totoo. Alam lang nung demonyo. Anong ginawa ni Pablo? 1, 2, go! Kaya hinarap niya ang babae at sinabi sa masamang espiritong nasa kanya, sa pangalan ni Hesukristo, inuutusan kitang lumabas sa kanya. At agad namang lumabas ang masamang espiritu. Woo! Remember, dun sa batang yon, maraming, yung amo niya kumikita ng malaki, tama? Anong epekto niyan? Nung lumabas na yung masamang espiritu. Sa pangalan ni Jesus, makapangyarihan, amen? Labas yung espiritu. Ano nangyari? Nawalan na kita yung amo. Tama? At dahil doon, ito nilabasan. Verse 20. 1, 2, go! Ang mga taong ito ay mga Hudyo at nanggugulo sa ating lungsod. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin pwedeng sundin ang mga itinuturo nila. Nakiisa ang mga tao sa pag-uusig, kina Pablo. Pinahubaran sila ng mga opisyal at ipinahagupit. At nang mahagupit sila ng husto, ikinulong sila at inutusan ang gwardya na bantayan silang mabuti. Kaya ipinasok sila ng gwardya sa kaloob-looban ng selda at itinali ang kanilang mga paa. Nakuha yung
saklap na inabot ni Pablo at ni Silas. Nandun sila para maghayag sa tao ng ikaliligtas ng tao. Amen? Pero pinagbintangan sila ng hindi tama. Tumingin kayo sa akin. Mapalad po tayo, nagkakaisa tayo, alam natin ang totoo, ang kaligtasan ay si Kristo. Palaban po natin Panginoon. Pero paglabas nyo sa kapitbahay nyo, sa kakilala nyo, maaaring sabihin nila, walang kwenta yan. Tama? Tama? Sana wag kayong maging kagaya nung nakisang-ayon para hulihin si Pablo at si Silas. Anong ginawa? Pinahirapan sila. Gusto ko makuha niyo yung senaryo ha. Hinagupit sila. Yung hataw na yon, hindi ganon ha. Yung hataw na yon malalakas, amen? Pa! At hindi basta tali yon. Panghagupit talaga yon. Amen. At ginawa silang napakasasamang tao. Ikinulong sila. Bakit sila nakulong? Dahil ba masama ginawa nila? Kaya sila nandun dahil nangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Ano ang solusyon na ginawa nila? Makikita niyo pong epekto. Anong sabi kanina ni Brother Jobert? Ini-encourage ko kayong umatin ng maaga. Amen? Atin tayo ng maaga para daw mas makasamba pa tayo. Ito po ang naging resulta. Taas. 1, 2, go! Nang maghahating gabi na, nananalangin sina Pablo at Silas at umaawit ng mga papuri sa Diyos. Palapakan natin dakilang Diyos. Nakita niyo solusyon? Hello? Kaya sabi ko sa inyo kanina, kung kanina sa una wala kayong nakuha, siguraduhin mo ngayon na may makukuha ka. Na kay Pablo at Silas ang lahat ng pagkakataon at karapatan at katwiran para magtampo. Tama? Sa Diyos. Nasa kanila eh. Kasi kaya sila nandun para mangaral pero parang walang suportang ginawa ang Diyos sa kanila. Amen! Nakulong sila at pinaghahagupit. Pero ang taong tunay na nananalig sa Lord, tumingin kayo sa akin, hindi kayang igupo ng anumang sakit na nararamdaman. Pinahirapan sila, hindi pwedeng hindi sila naluha. Amen? Amen? Gusto mong patunayan ko sa iyo? Damdamin nga lang, pag nasaktan ka, umiiyak ka na eh, tama? Sakit ng ngipin, tama? Ako, di ako kaya paiyakin ng sakit ng ngipin. Pero damdamin, malakas makaiyak, no? No? Grabe. Lalo na to, nasa kanilang lahat ng pagkakataon pwedeng magtampo. Tumingin kayo sa akin. Nasa sa kanilang lahat. Sinaktan sila physically, parang wala silang naramdamang suporta sa Lord, pero nung ginawa nila, madaling araw. Amen? Ano ibig sabihin ng madaling araw? Naghahati ang liwanag at Sa buhay mo na parang hating gabi, naghahati ang liwanag, amen? At dilim. Alam niyo pwede mong gawin? Ibig sabihin ko talagang mas matindi na ang problema mo. Ano daw ginawa nila Pablo at Silas? Pakibasa uli, 1, 2, go. Nananalangin sina Pablo at Silas at umaawit ng mga papuri sa Diyos. Palapakan natin ang Lord. Ano ang aawitin mo kung sa church ay hindi ka humahabol sa pag-awit? Tama? Tama! Sabay-sabay tayo. Amen? Masarap umawit sa Lord. Kala nyo, walang epek yun? Tingnan nyo epekto. Ano nangyari? 1, 2, go! 1, 2, go! Walang ano-ano'y O, teka, kulang! Kulang! Oh, 1, 2, go! nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. Yun ang pagkakaiba nila sila sa mga nakabilanggo. Si Pablo at si Silas, marunong magpasalamat sa Lord. Marunong manalangin, marunong umawit. Yung mga matagal nang nakakulong doon, laging nandun, nanatili na ron, pero nakikinig lang sila.
Amen. Amen. Alam niyo ba sa ating pag-awit, yung mga nakikinig sa labas, makikinabang? Tingnan niyo ang nangyari. 1, 2, go! Walang ano-ano'y biglang lumindol ng malakas at nayanig ang bilangguan. Hops! Doon lang sa loob ng kulungan, di ba? Kung may makakasagot sa akin, meron ulit akong love gift na 50. Sa tingin niyo, bakit nayanig yung lugar nila? Ano bang ginawa nila? Umawit. O sige, may sinasagot ka. Bakit? Ano? Come on. Sige. Malay mo, tama. Ano? Ha? Ano? Hindi raw marunong. Nagdasal nga sila. Okay. Sino sa inyo nakikinig ng music? Dapat lahat tayo. Di ba? Sino sa inyo mahilig makinig ng love song? Di ba? O, tamo, pati bata, oh. Ganun talaga yun eh. At may kanya-kanya pang lyrics, ano? Halimbawa, nakikinig ka ng music. Lahat tayo ganito ha, at nagustuhan mo yung tugtog. Ano nangyayari? Ha? O di ba, napapasabay kang ganon? Pakihanap, the earth is the Lord's and the fullness thereof. O kaya, okay, ganito na lang, hindi ko mahahanap ngayon. Ang sabi ng Biblia, ang langit ay ang kanyang trono, tama? At ang lupa ay kanyang tuntungan. Ano sa tingin mo kapag natuwa ang Diyos sa inaawit nila, ano nangyari? At dahil nandun sila sa kulungan, ang Panginoon ay nasisiyahan sa kanilang awitin. Ano sa tingin mo? Kaya nayanig yung lugar ng kulungan. Palapakan natin ang Lord. Ang Lord ay napapaindak. Hindi ito kasinungalingan. Sa Bible, makikita mo lagi, inuutosan tayong umawi, tama? Kaya habol tayo sa unang yung opening pa lang. Ng pag-awit, lalo na pag Miyerkules. Pag Miyerkules nyo lang makikita nandito yung magagandang bata na yan. Amen! Habol tayo. Alam mo nangyayari? Ang Lord napapaindak sa yung tinig ng pag-awit. Palapakan natin ang Lord. Hindi pa ako nagbibiro. Sapagkat ako po ay magulang at lolo. Ibig sabihin, may anak. Tama? Tama? Kung alam mo lang, kayong mga bata, ang ligayang na idudulot nyo sa inyong mga magulang kapag hindi kayo pasaway. Di ba? Kapag naglalambing kayo. Tama? Amen? Nasisiyan na inyong magulang, lalo ng ating amang nasa langit. Palapakan natin ang Lord. Awit. Pag may problema, awit. Awit sa Lord. Ito nangyari. Tuloy. Walang ano-ano'y. Walang ano-ano'y biglang lumindol ng malakas at nayanig ang bilangguan. Nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan at natanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. Palapakan natin ang Lord. Yung mga nakatanikala sa kanila, sa inyo, mga problema nang yan, unti-unting mawawala yan. Come on, church. Patuloy natin pagdalo, unti-unti mong maintindihan, mauunawaan, malalaman ng mga kalooban ng Lord. Ito karagdagan sa iyo, amen? Pag may problema, hindi atungal. Hindi yung magagalit kay nanay, kay tatay. Umawit ka sa Lord. Amen! Sabi mo sa katabi mo, umawit ka sa Lord. O, doon naman sa kabila, umawit ka sa Lord. Anong sagot niya? Dead ma lang. Aawit yan. Umawit ka sa Lord. Sino rito may mga sikretong awitin na inaawit? Sikreto lang, hindi nila alam. Hindi alam nung inaalayan mo ng awitin. Di ba meron? Lalo na sa Lord, umawit ka sa Lord. Si yung inaanak ko, kanta tango. Hindi meron ganon, di ba? Amen, may ganon. Ay lalo na sa Lord. Umawit ka sa Lord. Sabi mo sa katabi mo. Tama, di ba, Lori? Umawit sa Lord.
Pag natatakot, umawit sa Lord. Come on. Umawit sa Lord. Hindi ko pa nga ituturo yung tongues dyan eh. Spiritual song yon. Ano nangyari? Verse 27. Gising ang gwardya at nakita niyang bukas ang mga pintuan. Akala niya'y tumakas na ang mga bilanggo. Kaya hinugot niya ang kanyang espada at magpapakamatay na sana. Kasi sagutin niya yun eh, tama? Tuloy, ang basa. Pero sumigaw si Pablo, "Huwag kang magpakamatay. Narito kaming lahat." Nagpakuha ng ilaw ang gwardya at dali-daling pumasok sa loob at nanginginig na lumuhod sa harapan ni na Pablo at Ano Silas. pinakuha ng gwardya? Ano pinakuha? Ano pinakuha? Madilim kasi. Ang salita ng Diyos ay? Palapakan natin ang Lord. Nakukuha nyo? Simple lang, di ba? Simple lang. Hindi kailangan pahirapin. Di ba, Lori? Nakikita ko kay Lori, gumagaan ng damdamin. Woo! Ito pa epekto kapag umawit ka sa Lord sa kabila ng problema. Amen? Tuloy ang basa. Pagkatapos, dinala niya sina Pablo sa labas at tinanong, "Ano ang dapat kong gawin para maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya." Palapakan natin ang Lord. At naligtas ang buo niyang pamilya. May nagpabaptize pa nga. O gusto niyo makita, sige. Ano daw? Anong sagot ni Pablo at ni Silas? Sumampalataya ka sa Panginoong Alam niyo ba ang Jesus. kausap dito ay Romano? Hindi Hudyo. No need to repent. Because Jew need to repent. Magbago ng isip patungkol kay Jesus. That's repent. That's why Peter said, repent sa mga Hudyo. Pero ang Paul na ito na sumulat din ng Romans 10 verse 9, if you confess with the mouth that Jesus is Lord, tama? And believe in your heart that God raised Him from the dead, thou shalt be saved. Hindi ito Hudyo. Walang babaguhin sa kanyang isipan. Pakibasa. 1, 2, go. Ano? Verse 30. Pagkatapos, dinala niya sina Pablo sa labas at tinanong, "Ano ang dapat kong gawin para maligtas?" Siya lang ang nagtatanong, ano? Gusto niyang maligtas. Tuloy. Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya." Palapakan natin ang Lord. Kayo na mga tumanggap na kay Jesus, kayo ang point of contact ng Lord sa inyong pamilya. Dadating ang time, tatanggap sila. Amen? At pag nawala dito sa mundo, magkikita-kita tayo sa langit. Yung iba mauuna. Ako sa rapture na ako aakyat. I will not die but live and will proclaim continuously the word of the Lord, the good deeds of the Lord. Ang sabi ni Paul, not all of us will die. Not all of us will die. Some will be caught. Amen? Anong ginawa? Verse 32. At ipinangaral ni na Pablo ang salita ng Diyos sa kanya at sa lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Nang gabing iyon, hinugasan ng gwardya ang kanilang mga sugat at nagpabautismo. Siya at ang kanyang Teka buong muna, wag mo pamilya. patuloy sa nagpabautismo. Wala namang tuldok eh. Verse 33. Nang gabing iyon, hinugasan ng gwardya ang kanilang mga sugat at nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Palapakan natin ang Lord. Nabanggit na rin lang ang bautismo. Obligasyon po ng church na ito, the head pastor of the Life Giving Spirit Church or ACA, the Life Giving Spirit Church,
nabautismuhan ng lahat ng tumanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng church na ito. Amen? Kaya sa anniversary, amen, November yun. Hindi bababa ng 15, 15 pataas kung ano yung matapat na linggo ng 15 after November 15. Tayo po ay merong anniversary na lagi nating ginagawa sa... Saan? Sino rito ang alam yung Scrapyard Resort? Yung hindi nyo alam, malalaman nyo. Tayo doon ay magpupuri sa Lord, makikinig na kanyang salita, kakain, magpapabautismo, at mag-swimming. Palapakan natin ang Lord. Libre! Aasahan ko po ba kayo doon sa ating anniversary? Amen. Ang babae, nakatupis. Matanda man o bata, may ngipin o wala. Ano yung tupis? Short at t-shirt. Yes! Pwede, di ba? Ang tanging dadalhin nyo, pag-ipunan nyo na. Ang tanging dadalhin nyo ay plato, kutsara, tinidor, inumin nyo. O lalagyan ng inumin dahil nagpo-provide din tayo ng tubig doon. Ano pa? Yung damit nyo, yung attention nyo sa Panginoon. Amen? Ngayon, kung sa araw na yon, kakain ka rin sa hapon, di ba? Tama? O imbis na kakain ka ng isa, dagdagan mo naman para sa araw na yon. Para madagdagan at dadalin mo dun yon, may makakakain hindi lang ikaw. Tama? Magsashare po tayo ng ating pagkain. Palapaan natin ng Lord. Youth, yung mga na-born again sa inyong mga gawain, amen? Kontakin nyo sila. Pastor, atid lang yan kasi. Ang punto ko ito, obligasyon po natin na sila ay bautismuhan sa tubig. Palapaan natin ng Lord. Hindi tayo naghahanap ng miyembro. Ang hanap natin ay katotohanan ng salita ng Lord. Amen! Bahala na sila kung anong gusto nilang gawin. Pero ginawa natin ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Amen! Pero may obligasyon kayo sa kanila. I-follow up sila. Amen? Kaya lahat po tayo nandun, i-announce natin yan sa ating midweek. Sayang nga lang at may ilang wala. Siguro mga 10 ang wala, ano? Mga ganon. Ibalita sa kanila, November yan. Sa Scrapyard Resort ay ang, sa may Angono. Boundary ba? Hindi. Angono, yung pagpapunta doon, yung may stoplight, yung KFC, sa Baytown, doon. Di ba, ito pa Angono na, pa Binangonan, di ba? Hindi doon. Dito sa kaliwa, tatawid ka. Ando na Scrapyard Resort. So sila po ay mga nagsitanggap. Ano epekto ng pag-awit sa Lord kahit may problema? Kahit madilim? Ano? Naluluwalhati ang Lord? Tama? Natatanggal ang anumang tanikala? Amen? 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 Matatanggal yan. Kahit tighawa, tanggal dyan. Nabuksan ng mga bilangguan ng buhay natin. Amen? Para sa mga mahal mo sa buhay, mabubuksan yan. Magtiyaga lang. Amen? Ikaw nga, kailan ka lang din tumanggap sa sistema ng Lord At hindi lang yon, may maboborn again kasama ng kanyang pamilya. Palapaan natin ang Lord. Huli. At nandun na po ako sa huli. Yung pangalawa sa huling inawit natin, yung light. Sabi ko sa inyo, yun ang mga gagamitin ko. Praise God, hallelujah. Light. You are the light of the world. Yan, we are. Basahin natin. Sir, step by step. 1, 2, go. Basa. We are the light of the world. Diretso. We are the city on a hill. We are the light of the world. We gotta, let the light shine. Palapakan natin ang Lord. Let the light shine. Nasa Bible ba yan, Pastor? Oo. Alam mo kung anong ginagawa ng Diyos sa bawat tumanggap sa Kanya? Kung sa tingin mo, hindi ka pa nagbabago, sa tingin ng kapitbahay mo, pasaway ka pa rin, pero sa tingin ng Diyos, tumingin ka sa akin. Ang tingin ng Diyos sa iyo, liwanag, kasi sinindihan ka niya.
Amen! Sinindihan ka niya. At ano ba bang nakikita ng mga demonyo yon? At ng mga anghel? Kita nila yon. Spiritually, kita nila na meron kang liwanag. Nagliliwanag ka hindi dahil maganda ang ginagawa mo. Amen! Kasi tumanggap ka kay Jesus. You are now a saint. Hindi pa maintindihan ng iba pero wala pa po ako sa topic na yun. Darating tayo dyan. Sinindihan ka ng Lord. At ang sabi ng Diyos, pag sinindihan ka niya, hindi ka niya itatago. Ito ang nangyari. Matthew chapter 5. Kabisado na natin yan. Sa Marcos muna. Marcos chapter 4, verse 21 and 22. Mark chapter 4. Kahit Tagalog, sige. Mark chapter 4. Medyo nauubos na ang oras. Mark chapter 4, verse 21 to 22. Marcos chapter 4, 21. Tama na kanina yan. O sige, kahit 21 lang kasi makikita na natin yan. O ano nakasulat? Sinabi pa ni Jesus sa kanila, walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan o ilalagay sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan. Yun ang ginagawa ng Lord sa iyo. Ayaw kanyang itago. Gusto niya nagliliwanag. Kapalapakan natin ng Lord. Gusto ng Lord nagliliwanag kayo kahit anong edad. Kaya mo magliwanag kasi sinindihan ka ng Diyos eh. Akala mo lang hindi. Kasi nandun ka marahil sa kapaligiran ng hindi maganda yung nangyayari. Ikaw ang ilaw ng Lord doon. At huwag mong ikahiya yun. Palapakan natin ng Lord. 22! Ganoon Huwag na yan. O sige. Ganoon din naman, walang nakatagong hindi malalantad at walang lihim na hindi mabubunyag. Kayong mga nakikinig, dapat nyo itong pag-isipan. Sinabi pa niya, makinig kayong mabuti sa sinasabi ko. Bibigyan kayo ng Diyos ng pangunawa ayon sa inyong pakikinig. At dadagdagan pa niya ito. Palapakan natin ng Lord. Di ba sinabi ko sa inyo kanina, magkakaroon ka ng unawa? At dahil liwanag ka, makikita ng mga nasa kapaligiran mo kasi negative ang tingin ng iba dito eh. Ang sabi ron, walang nakatagong hindi mabubunyag, tama? Makikita ng mga taong yon. Hallelujah! Na may mga problema, may mga mali sa buhay nila at makokonvict sila dahil sa liwanag na meron ka. Palapakan po natin ang Lord. Hallelujah! Kaya ka nga liwanag eh. Let your light shine. Anong sabi doon sa bandang taas? Ang tawag ba dyan? Gusto kong mabasa yung nasa taas. Scroll down ba tawag doon? O scroll up? Up? O, gusto ko makita na sa taas. Okay, sa taas pa. So scroll up. Sige pa. Ngunit, okay. O, sobra na, oo. Sobra na. Doon na tayo sa Matthew chapter 5. Huling basa. Matthew chapter 5. Mas malinaw to eh. Oh. Kanina, lahat daw ng sinindihan, hindi tinatago ng Diyos, tama? Inilalagay ka sa patungan para makita ng lahat. Eh sino ba yon? Pakibasa ang verse 14 ng Matthew chapter 5. Basahin po nating lahat. 1, 2, go! Kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo. At ito ay makikita nga tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitago. Palapakan natin ang Lord. You are the light of the world. Let your light! Palapakan natin ang Lord. Hayaan mo magliwanag. So ayon sa ating inawit at ayon sa sinabi kanina, napatunayan po natin na hindi sila nagsisinungaling. Palapakan natin ang Lord. Praise God forevermore. Ano bang kasunod nito? Salvation po. Muli, palakpakan po natin ang ating makapangyarihang Diyos. Hallelujah. Itaas nga po ang kamay ng pinagpala ngayong gabi. Amen. Amen. Di ba po? Siksik, busog, liglig na salita po ang narinig natin ngayong gabi. At naniniwala ko na ang Panginoon ay kinausap ka sa mga narinig mong salita. Naniniwala po ba tayo that we are the light of the world? Amen. Amen. Lalo na yung mga kabataang nandirito, magulang ka man, bata,
You are the light of the world. Kahit saan ka mapunta, madilim man yung mapuntahan mo, magliliwanag ka sa pamamagitan ng Holy Spirit na tatanggapin mo ngayong gabi. Your light will continually shine. And it will shine brighter kapag patuloy ka lang na a-attend or dadalo sa mga gawain ng Panginoon. Hallelujah. Pwede pong pa-post ng Romans 10:9. Romans 10:9. Sige po. Sabayan niyo po kung basahin yung Romans 10:9 once ma-post na po ito sa ating screen. Romans 10:9. Ayan. Sige po, Tagalog na lang. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. Na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Hallelujah. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Sinabi po dito na kung ipapahayag. Pag po ba sinabing ipahayag or pinapahayag, ibig sabihin, nagsasalita. Binabanggit ng iyong bibig or lumalabas ang mga salitang to sa iyong mga labi. Kaya brothers, sisters, kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon, this is the right time. Ito ang tamang pagkakataon, lalo ka na kapatid namin, kung nakikinig ka lang online, hindi aksidente na dumaan sa'yo or na-send sa'yo ang video na to. So grab the opportunity para mapagharian ka ng Panginoon sa buhay mo. And all you need to do is tatlong bagay. ABC. Accept Jesus as your Lord and your Savior. Believe in the Word of God. Kailangan mo lang manampalataya. All you need is to have faith na siya ay namatay at nabuhay para sa'yo. And last is letter C, confess with your mouth. Lagi mo lang i-confess sa bibig mo yung mga bagay na magaganda para mag-manifesto sa buhay mo. Tayo pang lahat ay tumayo at sabayan po natin ang ating mga kapatid na tumanggap sa ating Panginoon. Hallelujah. Itaas po natin ang ating mga kamay patungong langit at marahil po na ipikit ang ating mga mata. Hallelujah. Ipikit. Sige po. Bago ako mag-start, titignan ko po ang lahat kung nakapikit na. Hallelujah. Pikit po ang lahat. Salamat po. Gayahin niyo po yung mga sasabihin ko. Panginoong Diyos, maraming salamat sa oras at pagkakataong ito. Maraming salamat sa oras at pagkakataong ito. Nananalig ako ng buong puso Nananalig ako ng buong puso kay Kristo Jesus, kay Kristo Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos. ang bugtong na anak ng Diyos. Nananalig ako Nananalig ako na namatay siya para sa akin na namatay siya para sa akin at siya'y binuhay muli at siya'y binuhay muli ng Diyos mula sa kamatayan. ng Diyos mula sa kamatayan. Nananalig ako na si Jesus Nananalig ako na si Jesus ay buhay ngayon ay buhay ngayon at magpakailanman. at magpakailanman. Ipinapahayag ko Ipinapahayag ko sa pamamagitan ng aking bibig sa pamamagitan ng aking bibig na si Jesus na si Jesus ang Panginoon ng aking buhay. ang Panginoon ng aking buhay. Maraming salamat, Panginoon, Maraming salamat, Panginoon, at ako ngayoy ipinanganak ng muli. at ako ngayon pinanganak ng muli Sa pamamagitan ni Jesus sa pamamagitan ni Jesus at ng kanyang pangalan. at ng kanyang pangalan. Ako ngayoy anak na ng Diyos. Ako ngayon anak na ng Diyos At may buhay na walang hanggan. at may buhay na walang hanggan. Si Kristo ay nananahan na sa akin ngayon Si Kristo ay nananahan na sa akin ngayon at mas makapangyarihan at mas makapangyarihan ang siyang nananahan sa akin ang siyang nananahan sa akin kaysa sa siyang nananahan sa mga makasanlibutan. kaysa sa siyang nananahan sa mga makasanlibutan. Ako ngayoy lumalakad Ako ngayon lumalakad sa kaalaman ng aking bagong buhay. sa kaalaman ng aking bagong buhay. Kay Kristo Jesus. Kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Congratulations po sa mga tumanggap. Hallelujah. At pwede na po umupo muna ang lahat. Tinatawagan ko po si Sister Syra.
palakpakan po natin ang ating Panginoon. And palakpakan niyo rin po yung sarili niyo kasi nandito po kayo sa midweek service po natin. Praise God. Natutuwa po ako at lubos na natutuwa ang ating Panginoon kasi nandito po kayo na nakikinig po sa ating Panginoon. And also, natutuwa ko kasi may mga kabataan po na kakauwi lang galing school, na dumiretso po dito, na talagang binigyan nila, pinaglaanan nila ng oras ang ating Panginoon kahit pa nakakaramdam sila ng pagod, pero iba pa rin yung pagiging on fire nila para talagang makinig po sa salita ng ating Panginoon. Yes. Yun po. Oh, yun, yung iba po galing sa trabaho, yung iba, siguro po may mga negosyo na iniwan po, tapos talagang binigyan ng oras ang ating Panginoon, binigyan ng oras ang pagtitipon at pagpalakas dito sa ating church. Yun po. Praise God. Palakpakan po natin ulit ang bawat isa. Yan. So, nandito po ako ngayon para magpaalala kung bakit nga po ba napakahalaga ng pag-attend po ng midweek service natin. Actually, hindi lang po yung midweek service natin, yung morning service natin tuwing linggo. Bakit napakahalaga nun na kailangan na talagang paglaanan natin ng oras yung pag-attend po sa mga ganong gawaan. Una po dahil dito lang natin, ay, araw na to na pinagkaloob ng Diyos, dito lang natin nalalaman, dito lang tayo natututo na lahat ng katotohanan. Kasi yung mga nakikita natin sa mga social media, yung mga napapanood natin, di natin alam kung totoo ba yun eh. Di natin alam kung talagang sinabi ba sa Bible yun, ipiniliwanag ba ng maayos. Pero dito sa church, nalalaman natin ng bawat katotohanan, nalalaman natin sa nalalaman talaga natin na lahat ng mga sinasabi, pinapaliwanag ng maayos ay galing talaga sa Biblia at talagang paglilid yun ng Holy Spirit sa atin. And mahalaga pagtitipon, napakahalaga ng midweek service natin, mga gantong pagtitipon kasi personally nalaman ko sa pagbibigay ng oras na bagantong gawain, nalaman ko na ako pala ay liwanag ng sanlibutan. Ako pala ay grabe yung pagmamahal ng Panginoon sa akin na dahil sa pag-attend dito sa pag-attend ko sa mga gantong gawain, na ang dami kong nalalaman na katotohanan, ang dami kong na-apply na ipinapaliwanag dito, na-apply ko sa buhay ko, na yung pala, naiisip ko lagi na hindi ko dapat palagpasin yung araw na ibinigay o pinagkaloob ng ating Panginoon sa akin. Kasi, what if na yung araw pala na yun ay yung mga liwanag, yung ibinigay na mensahe ay para talaga sa'yo. Yung mga mensahe na yun, yung pala yung magiging mapangahawakan mo para maging sandata sa kung ano man yung mga gagawin ng kalaban natin. And yun nga, sabi nga sa John 10:10, diba? Ang kalaban talaga, pinapatay niya, ninanakaw niya, winawasak niya lahat ng nalalaman natin. Kaya kailangan talaga na palakasin natin yung bawat isa, palakasin natin yung sarili natin sa paraan ng pag-attend dito sa midweek service natin at pag-attend dito sa mga gantong gawain talaga. And alam niyo po, patotoo lang, dahil sa patuloy na pag-attend ko po sa midweek service, kung hindi man po ako natitrain ng maayos dahil po sa pakikinig dito po sa mga gantong gawain, yung sa paglilid po ng pagkanta, yung pagtayo po sa harapan, hindi ko po magagawa yun kung hindi ko po nalaman na binigyan pala ako ng kapangyarihan ng Panginoon, binigyan ako ng authority, power na ibinigay ng Panginoon by the Holy Spirit, na siyang nag-encourage po talaga, na siyang nag-uusap talaga sa akin na dapat na gawin mo to, na dapat matuto ka, na dapat na sa puso mo lahat para mas matrain ka, mas palakas ka, para lahat ng gawain na gusto na ipagawa sa'yo ng Panginoon ay magagawa mo. Kaya yung paglilid po, grabe,
walang wala pong pagdudude, walang pagdadalawang isip na i-accept po yung paglilid na yung pagkanta na yun. Kasi gustong-gusto ko po talaga papurihan ng ating Panginoon. Gustong-gusto ko talaga na dakilain siya kasi grabe yung pag-ibig na ibinigay ng Panginoon sa atin. Ang kanyang anak na si Jesus, yung mga authority na meron tayo, yung power na meron tayo, yung Holy Spirit na siyang nag-guide sa atin at nag-encourage sa bawat isa na pagtuunan po natin ng oras, pagbibigyan po natin ng oras kasi yung pagdalo po sa mga ganitong pagtitipon kasi binigyan na nga po tayo ng midweek service ng ating Panginoon. Binigyan na tayo ng morning service tuwing Sunday po para talagang matuto tayo, para talagang matutunan natin lahat na we are the light of the world, na we are child of God, na dapat na lahat tayo ay nagpapalakas talaga. Sabi nga sa Hebreo 10:25, huwag nating papabayaan yung bawat isa na hindi makadalo sa gantong pagtitipon. Kasi dito tayo lumalakas, dito tayo nakakarinig ng katotohanan, dito tayo natututo ng mga hindi natin alam na by the lead of the Holy Spirit. And ngayon, nalaman yun, lalo-lalo na sa mga kabataan na liwanag ka pala ng sanlibutan. At ngayon, yung liwanag na yun, hindi mo hahayaan na hanggang dito lang. At nandito kayo para malaman nyo na kailangan nyo magpalakas, kailangan nyo matuto para yung mga natututunan nyo ay maibahagi nyo din sa ibang kabataan na alam nyong nasa kadilim at hindi pa nakikilalang tunay na Panginoon na mayroon sila. Amen po ba? So, ini-encourage ko po kayong lahat na umattend po sa ating midweek service ulit at i-encourage ang bawat isa na umattend po at bawat pamilya niyo, mga mahal niyo sa buhay, huwag po kayong mapapagod na i-encourage sila. Kasi talagang kakausapin po yan ng Holy Spirit at ang Holy Spirit nang siyang magsasabi po sa kanila kung gaano kahalaga yung mga pagtitipon natin, yung midweek service natin, morning service at kung ano pa man na ginagawa ng Panginoon para makapagsamba tayo at matuto sa lahat ng bagay. Sa Panginoon lang po ang pagsamba at papurit pa sa salamat. Maraming salamat po. Tinatawagan ko po ang music ministry po. Soundcheck. Ayan. Pinagpala po ba ang lahat? Amen. Grabe po yung word of God ngayong gabi po. So, inayahan ko po kayong tumayo para po sa ating victory serve. So, announcement lang po. Meron po tayong, sa Sunday, meron po tayong morning service. At sa mga kabataan na gustong umattend po sa youth ministry po, 4 p.m. po yun. And next week naman po, may midweek service po ulit tayo. So, yun lang naman po. And God bless po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Ayan po. Gutom na po ba ang lahat? Amen. Amen. Pero Amen. busog naman po yung Holy Spirit natin. Amen po ba? Amen! Ayan, hallelujah. See
the truth. Jesus came to save. There's freedom in His name. So let it all break through. We are the light of the world. We are a city on a hill. We are the light of the world. We gotta let the light shine. We are the light of the world. We are the city on a hill. We are the light of the world. We gotta let the light shine. We are the light, we are the light, we are the light. So let the light shine brighter. We are the light, we are the light, we are the light. Jesus, you are the light, you are the light, you are the light. We will lift you high. Shine, shine, shine. We are the light of the world, church. We are the city on a hill. We are the light of the world. We gotta let the light shine. We are the light of the world. We are the city on a hill. We are the light of the world. We gotta let the light shine. We are the light, we are the light, we are the light. So let the light shine brighter. We are the light, we are the light, we are the light. Jesus, you are the light, you are the light, you are the light. We will lift you high. Shine, shine, shine. Come on, church. We are the light of the world. We are the city on a hill. We are the light of the world. We gotta let the light shine. We are the light of the world. We are the city on a hill. We are the light of the world. We gotta let the light shine. Na-bless po ba ang lahat? Amen. Ang Panginoon, itaas po natin ang ating mga kamay. Ang Panginoon na bukal sa kapayapaan, ang siyang nagkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Sumain niyo lahat ng Panginoon, sumain niyo lahat ng ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.